my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ito na nga, yung reason kung bakit kami nandito sa Australia. Sobrang excited ko, guys. Napakadami kong gustong ikwento sa inyo. Almost a year ago, binook namin tong Disney Wonder Cruise namin. If you're interested to know kung magkano yung nagastos namin dito, let me know sa comment section. But we'll be staying here for 5 days and 4 nights. So first thing na ginawa namin dito, aside sa mag-picture, is iniwan namin yung luggage namin sa kanila. Before the trip itself, we registered through their website like personal information. Also, yung time ng check-in namin, preferred time for dinner, then if we have allergies. Nako, inalam talaga nila yan lahat and everything was so personalized talaga. I cannot ask for more. Me and Daddy B, we both agreed that this is the best vacation trip we've ever had as in. Just like sa airport, may checking sila ng mga luggage and hand carry. Our extension cord pala was confiscated but they'll return it after the cruise. May picture taking din nga sila dito bago kami sumakay. Ganap na ganap yung mga tao dito, pasakay pa lang ng cruise. Kaya tip number 1, wear your best Disney outfit na pasakay pa lang sa cruise ship. Imagine it na lang na para ka nga attend ng party sa barko kasama sila Mickey Mouse, Disney Princesses, and Marvel. Nako, sobrang jam-pack talaga tong cruise na to. Pagpasok pa lang namin sa barko, tinanong na nila kung ano yung family name namin and i-announce nila yan. Please welcome the Velis family, ganon. And lahat sila papalakpak. Alam niyo yung pagpasok niyo palang maiiyak na kayo tapos mag-hello si Pluto or kung sino man Disney character yun nandyan. Sa ibang vlogs kasi nakita ko na merong Mickey Mouse and Minnie Mouse, so for us, it's Pluto. First ever cruise pala namin to. And I think parang masyadong high ata yung naging standards na namin sa mga cruise. Let me know kung ganito din the experience kapag sa ibang cruise ship naman. Super welcoming talaga ng mga staff. Ang babait din ng mga tao, yung mga guests. Let's take a moment pala to appreciate yung reaction ni Little Donya upon entering. Ang ganda-ganda ng ngiti niya, diba? So once you enter, kung wala kang question sa concierge, you may go directly to your assigned room. Paano ko malalaman yung room ko kung hindi ako pupunta sa concierge? Pagka-book mo sa website nila, malalaman mo na yung assigned room sa inyo. Ours is located sa 6th floor and we booked the simplest room they have. Halos fully booked na din kasi nung nag-book kami. Ang may natira na lang is yung without window or with window. This is it, our room 6541. Sa side ng door, makikita nyo may nakaklip na card and sa loob nakalagay yung key to the world cards ninyo. Every person who will be staying in the room will have their own key to the world card. Kung mapapansin nyo, nakalagay din yung name. So, tip number 2, remember your room number dahil madalas tatanungin yan sa inyo. And tip number 3, make sure to keep your card with you at all times dahil ito yung ginagamit pala pambayad dito sa kahit saan while you're in the ship. If minor naman yung key card holder, pwede nyo i-allow yung purchases through the app. So, tip number 4 na dapat ito yung pinakaunang tip ko is download the Disney Cruise app. O, diba? Habang nagkukwento ako, nag-room tour na nga tayo. Very small lang din naman yung room so wala masyadong kailangan ipakita. Nakakatuwa lang tong screen kasi nakalagay talaga Velis family. For us, very sulit talaga tong room namin kasi halos the whole time we were in the cruise ship, nasa labas lang talaga kami ng kwarto. Babalik lang kami pag wala na kaming gustong puntahan na activity which is napakadalang talaga. For the bathroom naman, mukha siyang parang yung sa airplane. Napakaliit lang talaga niya but the difference, syempre may paliguan siya. You have your shower and bathtub. Same din naman when you're staying in a hotel, katulad dito, meron ng towels and toiletries. So ayan, for the sink, ganito naman yung itsura niya. Sobrang excited nga pumasok ni Little Donya. Every time kasi nagsistay kami outside, lagi niyang chine-check kung ano yung itsura ng room namin. Amazed na amazed din pala siya na nakabukas yung TV dito. Matagal-tagal kasi siyang walang screen time. Check naman natin yung mga nasa loob ng cabinet. So meron silang refrigerator dito. Here they have some paper and a pen. May envelopes din. I think uso dito yung sulatan. And meron din yung nilalagay sa door. Meron na din palang hair dryer dito. Tapos sakto nagdala ko na pang straight ng hair ko. Meron kasi silang holder dito. And then aside sa shows, itong TV na to makakatulong sa inyo para malaman yung iba't ibang activities na meron sa cruise ship. But the best pa din talaga is to check it through the app. Fun fact, you can decorate your own door sa cruise ship. Ang ginagawa nila dito, naglalaminate sila ng pictures and then they put magnet strips sa likod. The same floor kung nasan kami, meron pala silang laundry dito. I was planning to use this kaso sa dami ng activities na pwedeng gawin dito, parang ayoko na maglaba, gusto ko na lang mag-enjoy, ganun. After namin mag-freshen up sa room, hindi pa kami nakakapag-lunch kaya sakto, they're serving food naman na dito sa ship. This is what it looks like pala sa 9th floor. Dito located yung pools, pwede ka manood ng movie while swimming. May mga kainan din dito like in Daisy's Delights na open siya all throughout the day. Meron din sila mga burgers dito sa Boiler Bites. Pero for us, dumiretso na kami dito sa mismong cabana. Here they serve yung breakfast and lunch. All food here are free na, kasama na siya dun sa initial na binayaran natin. For me, ito pala yung kinuha ko. Nag-salmon
tinapioca and rice. May grilled pork aten, tapos soup. Si Sophie naman naghahanap ng oil-based pasta, tapos yan salmon din and chips. Si Daddy B, hindi ko na alam kung anong kinain niya. Bilis kumain talaga. Magkabaliktad talaga kami. Ako yung pinakamabagal kumain talaga sa lahat. After that, nag-ice cream lang to si Daddy B dito. And then, bumaba na kami. And something we didn't know before going on a cruise is ito. Everyone na nasa boat are required to attend this assembly drill. Dito, ituturo nila kung ano yung gagawin in case of emergency. Don't worry, kung nakikurious kayo, magpo-post kami ng content about things we didn't know about the Disney cruise. After all that, merong sail away party, kaya pumunta na kami dito kasi gusto daw makiparty ni Little Donya. Saka gustuhan namin mapunta sa harapan, maaga talaga kami dumating at na nga, nagsimula na. Grabe, nakakatuwa kasi ang gagaling ng mga performers nila dito. Dito talaga ako sa naka-outfit ng pang Minnie Mouse, bilib na bilib. Bilang audience, grabe, ramdam na ramdam ko talaga yung energy niya. After niyan, lumabas na nga yung mga characters, si Goofy, Pluto, si Donald, Minnie Mouse, and Mickey Mouse. Grabe nga yung hiyawan niya nung lumabas si Mickey Mouse talaga. Umpisa pa lang ng cruise, sobrang saya na talaga. Tignan niyo naman, ang ganda-ganda na ng ngiti ni Little Donya. Pagkatapos yan, in-encourage nga nila na sumayaw yung mga kids with the characters. Nilapag ko nga si Sophie, bawal pala yun. May area pala kasi in the middle para sa mga kids. After that, bumaba muna kami at chinek namin yung app at nakita nga namin na may mga characters na dito. Guys, there are so many characters here on board. As in, you have to fix your schedule para piliin nyo lang kung sino ba talaga yung mga gusto nyong makita. And guess who? Yung first character na na-meet and greet ni Little Donya, her favorite Belle from Beauty and the Beast. Nakakatuwa kasi pwede pala kayo magpa-autograph sa mga favorite Disney characters ninyo. It's not just here on the Disney cruise ha, pwede din siya sa Disneyland. So, better bring your notebook or meron silang binibenta dito na mga books para for fan signing talaga. Tignan nyo naman to si Sophie, batang-bata na talaga siya, patiently waiting para sa autograph niya. Alam nyo, sobrang saya niya niyan as in. After this, gusto niyang mag-character hunting, ganung level. Nalalaman namin na sobrang saya niya kapag ganyan, tumataas yung damit niya. Katulad din nung nangyari kay Tinkerbell na nasa Hong Kong Disneyland kami. And sobrang cute naman ng moment nila. May pahag pa nga, just Mia. Ako din pahag ako, Belchar. Minsan nakakaingit din si Sophie, no? Kasi ang rich-rich ng kabataan niya. And then nag-picture-picture muna sila together. After niya, nakijoin din kami ni Daddy B. So for tip number 5, if you want to do meet and greets, tapos kumuha ng autograph nila, make sure to bring your notebook or a special book for this. Tsempuan din pala namin na bago pumunta kay Belle, nakita namin si Rapunzel na pakalat-kalat. Usually nasa app kung sino yung mga characters na pwede nyong ma-meet. Pero may mga secret characters pala na nagro-roam around sa ship. And sinwerte talaga kami, isa na dito si Rapunzel. Gustong-gusto din ni Sophie si Rapunzel, pero ako talaga yung may favorite sa kanya. Of all the Disney princesses, siya talaga yung favorite ko. Napaka-cute din kasi naglakad pa talaga sila. Tingnan niyo naman yung moment nila, sobrang cute, 'di ba? Nagtataka siguro to si Sophie, anong meron? Ang amazing din talaga ng mga Disney characters, no? Kasi sa galing nilang makipagsalamuha sa iba't ibang tao. Tapos ayan, tuloy-tuloy lang sila niya nakikipag-usap. Ito nga si Sophie, talagang chinecheck niya kung ano yung sinusulat ni Rapunzel. Nako, seeing Sophie's face habang nami-meet niya yung iba't ibang characters na dati binabasa lang niya sa libro or napapanood. Sobrang saya na ng mommy heart ko. Syempre, lalo na pagkasama ako sa picture, di ba? Tignan niyo naman, paano hindi sasaya yung heart ko sa kilig ni Little Donya. Hindi nag-lag yung phone niya. Pinost ko lang talaga. Kakatuwa eh. After that, we roamed around the ship muna. Tapos, tumingin kami dito sa mga jewelries. Tingin lang naman. Hindi ko naman sinabing bibili, di ba? Meron din palang area dito where you can check your photos kasi may nag-roam around na photographer. Usually, nangyayari yan madalas pag dinner time. And then, merong studio dito pero hindi na namin na-explore. So, I guess pwede ka magpa-picture dito on the spot sa ship. Pagkalabas namin sa deck, may nakita na naman kaming character. Every character we meet, syempre, binibrief ko muna si Sophie kung ano yung meron. Para syempre, mas maging okay yung experience niya. Because of that, she can relate more sa mga characters. Medyo kinakabahan nga ako dito kasi baka matakot si Sophie.